Ang plastik na mangkok ay bumagsak sa sementadong sahig at lumikha ng isang tuyo at malutong na kalansing. Walang sino mang yumuko para pulutin ito. Walang sino mang nagsalita para ipagtanggol siya. Isang matandang lalaki na kuba na ang likod ang nakaluhod sa gitna ng bakuran. Nanginginig ang dalawang kamay habang kinukuskos ang natuyong lugaw sa ilalim ng mangkok. Ang pawis niya ay tumutulo at humahalo sa malamig na tubig na kanyang pinanghuhugas. Isang matinis na boses ng babae ang umaling-awngaw. Hindi mo na kailangang lingunin pa. Hugasan mo yan ng maigi. Sino ba namang gaganahang kumain sa ganyang kadumi? Opo, mahinang sagot ng matanda na halos kayang tangayin ng hangin ang boses. Lalo pa siyang yumuko. Ang kanyang likod ay tila gusto ng dumikit sa lupa. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang nanigas sa pagkakatayo sa labas ng tarangkahan. Kupas na ang suot niyang jacket pang rider at gasgas na ang helmet na mahigpit niyang hawak. Tila huminto ang kanyang paghinga na para bang may sumasakal sa kanya. Wala na siyang ibang nakikita, kundi ang kanyang ama na nakaluhod. Isang bata ang tumakbo mula sa loob ng bahay at sinipa ng bahagya ang planggana. Ang bagal-bagal niyo naman, lolo. Gutom na ako. Nagulat ang matanda at nagmamadaling yumuko. Oo, apo. Tatapusin na ni lolo. Ang lalaki sa labas ng tarangkahan ay humakbang pasulong. Ngunit muling natigilan. Ang babae kanina ay lumingon sa kanya. Nanlilisik ang mga mata. Anong tinitingin-tingin mo diyan? Sino nagbigay sa'yo ng permiso? Nagbukas ng bibig ang lalaki. Ngunit may bumara sa kanyang lalamunan. Tumingin siya ng diretso sa babae at namamaos na nagtanong. Ginang, bakit ninyo hinahayaang lumuhod siya? Humalakhak ng mapakla ang babae. Siya ba? Nakikitira lang siya dito. Kaya dapat alam niya ang lugar niya. Kung hindi siya magtatrabaho, ano ang kakainin niya? Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa bakuran na parang isang malaking bato. Nanginig ang lalaki. Lumingon siya sa matanda at halos mabasag ang kanyang boses. Tatay, nagulat ang matanda. Itinaas niya ang kanyang ulo. Ang mga mata niyang malabo na dahil sa katandaan ay matagal na tumitig sa lalaki. Napakatagal. Pagkatapos ay umiling siya. Sino po ang hinahanap ninyo, iho? Ang tanong na iyon ay parang isang mapurol na kutsilyo. Natulala ang lalaki. Nakakrus ang mga braso ng babae habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Sino ka ba? Hirap na lumunok ang lalaki. Anak po niya ako. Isang malakas na tawa ang narinig mula sa loob ng bahay. Isang mas batang lalaki na maayos ang pananamit ang lumabas. Matagal nang patay ang kuya ko. Sabi nito na parang walang pakialam. At wala namang anak na raider ang matandang yan. Yumuko ng husto ang matanda. Nanginginig ang boses. Huwag na kayong mag-away. Tatapusin ko na lang ito. Narinig ng lalaking naka-jacket pang rider ang bawat salita. At ang puso niya ay parang pinipiga. Lumapit siya at lumuhod sa harap ng matanda. Hindi alintana ang mga matang nakatingin. Tay, sabi niya, mahina ngunit buo ang loob. Tumayo po kayo. Hindi po kayo katulong dito. Natarantang sinubukan siyang itayo ng matanda. Anak, huwag. Huwag kang ganyan. Sanay na ako. Sanay na. Napatawa si Marco. Ngunit sabay nito ang pag-agos ng kanyang mga luha. Sanay na lumuhod sa harap ng sarili mong anak na tahimik ang buong bakuran. Sumimangot ang kapatid niya. Anong drama yun? Gusto mo bang manggulo? Tumingala ang lalaki at tinitigan ang kanyang kapatid. May isang tanong lang siyang gustong itanong. Lumingon siya sa kanyang ama at nangatal ang kanyang boses. Kung hindi po ako umuwi ngayon,
Hanggang kailan pa po kayo luluhod ng ganito? Hindi sumagot ang matanda. Yumuko lang siya at ang mga luha niya ay tumulo sa sementadong sahig. At sa sandaling iyon, may isang bagay na naunawaan ang lalaking nakajacket na nagpalamig sa kanyang puso. May mga sakit na hindi dahil sa kahirapan, kundi dahil sa pagtulak sa iyo ng sarili mong kapamilya. Sa isang kalagayang mas masahol pa sa pagiging mahirap. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang mga luha, at bumaba ang tono ng boses. Umuwi na po ako, Tay. Simula ngayon, hindi na po kayo luluhod. Ngunit walang nakakaalam na ang mga salitang iyon ay simula pa lamang ng isang malaking alon na malapit nang tumangay sa buong pamilya. Inalalayaan ng lalaki ang kanyang ama na tumayo. Ang mga kamay ng matanda ay sobrang payat na mararamdaman mo ang buto sa kaunting pagpisil lang. Pumasok na po kayo sa loob at magpahinga. Mahina niyang sabi. Ako na po ang tatapos nito. Natakot ang matanda. Huwag, anak. Baka makita nila. Magagalit na naman sila. Natigilan ang lalaki. Isa na namang hiwa. Tahimik, ngunit malalim. Nakakrus ang mga braso ng kanyang kapatid habang nakasandal sa pinto. Tapos ka na bang umarte? Hindi kami kulang sa trabaho para sa mga taong walang ginagawa. Hindi siya pinansin ng lalaki. Tanging ang ama lang ang tinitingnan. Saan po ang tulugan ninyo, Tay? Tanong niya. Nag-atubili ang matanda. Sa sa likod ng kusina. Sa likod ng kusina, inulit ng lalaki. Bumagal ang boses. Sumingit ang babae. Swerte na nga siya at may natutulugan. Matanda na. Ano pa bang hinihiling? Napangiti ang lalaki. Hindi isang masayang ngiti, kundi isang ngiti kapag sobra na ang sakit sa puso. Tay, sabi niya, samahan niyo po ako sa likod. Ang maliit na kubo ay nasa isang tagong bahagi sa likod ng kusina. Ang mga pader na kahoy ay nabubulok na. At ang bubong na yero ay kinakalawang at tumutulo. Isang lumang papag ang naroon na may punit-punit na kulambo. Umupo ang matanda sa kama at bumuntong hininga. Anak, huwag kang magagalit, mahina niyang sabi. Nakikitira lang ako, kaya kailangan kong malaman ang lugar ko. Umupo ang lalaki sa harap ng kanyang ama at tinitigan ito. Tay, alam niyo po ba kung ano ang lugar ninyo? Umiling ang matanda. May anak po kayo, sabi ng lalaki. Hindi po kayo alila, yumuko ang matanda. Pero mahirap ka, anak. Ayokong maging pabigat sa'yo. Hinawakan ng lalaki ang kamay ng kanyang ama. Nanginginig ang boses. Ibinenta niyo po ang huli nating hardin para lang makapag-aral ako. Tapos ngayon, natatakot kayong maging pabigat sa akin. Matagal na naganahimik ang matanda bago mahinang nagsalita. Natatakot akong baka umalis ka na naman. Ang mga salitang iyon ay nagpabara sa kanyang lalamunan. Hindi na po ako aalis, mabilis niyang sagot. Dito na po ako, sa labas. Narinig ang boses ng kanyang kapatid. Kakain na. Kung sino ang hindi kakain, bahala na. Nagulat ang matanda. Susunod na ako. Pinigilan ng lalaki ang kamay ng ama. Sabay po tayong kumain, Tay. Sa hapunan, ang buong pamilya ay nakaupo sa pangunahing mesa. Hinila ng lalaki ang isang upuan para sa kanyang ama. Inilapag ng babae ang isang mangkok ng padabog. Anong ginagawa niya rito? Tumingin ng diretso ang lalaki. Kakain. Ngumisi ang kapatid. Bahay ko to. Karapatan kong sabihin kung sino ang pwedeng umupo dito. Tumango ang lalaki. Sige. Magtatanong lang ako ng isa. Lumingon siya sa ama. Tay, gabi-gabi po ba kayong sa likod ng kusina kumakain? Nahihiyang sumagot ang matanda. Sanay na rin naman ako. Sanay na. Inulit ng lalaki. Bumaba ang boses. Sanay na ituring na dayuhan sa sarili mong bahay. Natahimik ang buong hapag. Biglang nagsalita ang bata.
Lolo, konti lang kainin mo ha, para may matira sa akin. Dali-daling ibinaba ng matanda ang kanyang kubyertos. Busog na ako. Ibinaba rin ng lalaki ang kanyang kubyertos. Hindi malakas, ngunit umaling-awngaw ang tunog. Tay, dahan-dahan niyang sabi. Kainin niyo po, ang parte ko, sa inyo na. Humalakhak ang kapatid. Isang rider lang. Kung umasta akala mo may moralidad. Tumingala ang lalaki. Ang kaisa-isang moralidad ko ay ang hindi dapat yumuko ang tatay ko kaninuman. Walang sumagot. Nang gabing iyon, naglatag siya ng banig sa sahig sa tabi ng kama ng kanyang ama. Madilim ang kubo. Tanging ingay lang ng mga kulisap ang naririnig. Bumulong ang matanda. Talaga bang dito ka na anak? Opo, sagot niya. Gusto kong malaman kung bakit umabot sa ganito ang buhay niyo. Humarap sa pader ang matanda. Garalgal ang boses. May mga bagay na hindi ko kayang sabihin. Tumingin ang lalaki sa tumutulong bubong. Ayos lang po. Mahina niyang sabi. Nandito na ako. Tay, sabi niya ulit. Sa labas, maliwanag ang ilaw ng bahay. Dito sa loob, tanging silang mag-ama at isang tanong na nakabitin sa hangin. Sino ang gumawa sa isang ama na maging isang taong kailangang magpaalam para lang makakain? At alam niyang ang sagot ay hindi magiging madaling pakinggan. Matagal na nananahimik ang kubo sa likod ng kusina. Rinig ang regular na paghinga ng matanda. Ngunit alam ng lalaki na hindi pa ito tulog. Dahan-dahan siyang gumalaw. Mantay? Sabihin niyo na po sa akin. Dahan-dahan niyang sabi. Bakit po kayo napunta rito? Humarap ang matanda sa pader. Lalong humina ang boses. Ayokong malungkot ka. Itinukod niya ang kanyang kamay at umupo. Malungkot na po ako, tay. Kung hindi niyo po sasabihin, lalo akong malulungkot. Nanahimik muli ang matanda bago bumuntong hininga. Noong araw na yon, naubos ang pera natin. Simula niya. Nagkasakit ako at hirap nang maglakad. Sabi ng kapatid mo, ang tanging paraan ay ibenta ang bahay. Ibinenta kanino? Agad na tanong ng lalaki. Sa isang kakilala, sagot niya. Siya na raw ang nag-asikaso ng mga papeles. Kumunot ang noon ng lalaki. Binasa niyo po ba ang mga papeles? Umiling ang matanda. Malabo na ang mata ko. Nagtiwala ako sa kapatid mo. Isang simpleng pangungusap. Ngunit napakabigat. Kinagat ng lalaki ang kanyang labi. Tapos po, noong una, sabi niya sabay kaming titira. Patuloy ng matanda. Inisip ko rin magkapatid naman kami, paano niya ako matitiis? Ngumiti siya ng malungkot. Kalaunan, sabi niya masikip daw sa bahay. Pinigilan ng lalaki ang galit. Kaya po kayo napunta rito? Oo. Tumango ang matanda. Ipinatayo niya itong kubo para sa akin. Tumingin ang lalaki sa paligid. Sa bubong na butas-butas. Kapag umuulan, tumutulo sa kama. Nakatanggap po ba kayo ng kahit anong pera? Tanong niya. Umiling ang matanda. Nakikitira lang ako, ano pa bang karapatan kong humingi? Mahina siyang napatawa. Ngunit namumula ang kanyang mga mata. Nakikitira sa sarili mong lupa. Nagulat ang matanda. Alam mo na, hindi sumagot ang lalaki. Tuloy niyo po, tay. Huminga ng malalim ang matanda. Kalaunan, hindi na ako pinapasabay ng asawa niya sa pagkain. Nasanay na lang ako, napapikit ang lalaki. Isang segundo lang, pero sapat na para pigilan ang nag-aalab na galit. Tumutol po ba kayo kahit minsan? Umiling ang matanda. Natakot ako. Natakot na palayasin ka niya. Ang mga salitang iyon ay nagpatindig ng kanyang balahibo. Saan po kayo pupunta? Sa sementeryo. Napakahina niyang sabi. Ilang gabi rin akong natulog doon. Kapag galit siya, mabilis na bumangon ang lalaki.
Saan po kayo natulog? Sa lumang kapilya sa bukid, sagot niya. May bubong naman. Wala na siyang masabi. May bumara sa kanyang lalamunan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong ulit siya. Yung pagluhod niyo po kanina, habang naghuhugas ng mangkok. Bakit po? Nag-atubili ang matanda. Sabi ng asawa niya, kung sino ang kumain, dapat magtrabaho. Nagngit-ngit ang mga ngipin ng lalaki. At ang kapatid ko? Walang sinabi, sagot niya. Pero hindi rin naman niya pinigilan. Nanatiling tahimik ang lalaki. Sa kanyang isip, unti-unting nagkakabuo ang mga piraso. Mahina siyang nagtanong, tumawag po ba kayo sa akin kahit minsan? Agad na umiling ang matanda. Hindi, ayokong mag-alala ka. Pero alam niyo po ba, dahan-dahan niyang sabi, na umuwi ako hindi dahil sa pera. Lumingon ang matanda sa kanya. Umuwi ako. Patuloy niya. Dahil gusto kong malaman kung ano ang magiging buhay niyo. Kung talagang mahirap ako. Nanginginig ang matanda. Anak, huwag mong subukin ang mga tao ng ganyan. Hinawakan niya ang kamay ng ama. Hindi po kayo ang sinusubukan ko, tay. Sila. Sa labas, narinig ang boses ng kanyang kapatid. Bukas, gumising ka ng maaga para magwalis. May bisita. Nagmamadaling sumagot ang matanda. Oo. Tumayo ang lalaki at lumabas ng pinto. Tumingin sa kanya ang kapatid. May problema ba? Tumingin siya ng diretso. Meron. Kumunot ang noo ng kapatid. Ano? Maikli niyang sagot. Dito na ako. Ngumiti ng mapakla ang kapatid. Gaano katagal? Walang pag-aalinlangan niyang sinabi. Hanggang sa hindi na kailangang yumuko ng tatay ko. Nanahimik ang kapatid. Nang gabing iyon, hindi nakatulog ang lalaki. Pinakinggan niya ang bawat patak ng ulan sa bubong at sa kanyang puso, isang desisyon ang nabuo. May mga katotohanang hindi na kailangang tanungin pa. Kailangan lang ilantad sa liwanag. Madaling araw pa lang, bago pa tumilaok ang mga manok. Nauna nang gumising ang lalaki. Malamig sa kubo sa likod ng kusina. Tulog pa ang kanyang ama at maririnig ang mahinang paghilik nito. Inayos niya ang lumang kumot sa kanyang ama at tahimik na lumabas. Sa bakuran, mayroon nang nagwawalis. Si Tatay Lando ay nakayuko. Lalong kuba ang likod at bawat walis ay tila doble ang bigat. Lumapit ang lalaki. Tay, ako na po. Nagulat ang matanda. Huwag, anak. Baka makita niya. Magagalit na naman. Pumasok na po kayo at magpahinga, sabi ng lalaki. Ako na po. Tiningnan siya ni Tatay Lando. Puno ng pag-aalala ang mga mata. Anak, huwag mo na ang palakihin. Kaya ko naman dito. Hindi sumagot ang lalaki. Kinuha lang ang walis. Ilang sandali pa. Lumabas ang kapatid niyang si Anton. May hawak na tasa ng kape. Hoy! Sabi ni Anton. Kung nakikitira ka lang, umayos ka. Huwag mong guluhin ang bahay ko. Huminto sa pagwawalis ang lalaki. At tumingin ng diretso. Hindi ako nakikitira. Ngumiti ng mapakla si Anton. Kung hindi nakikitira, nakapangalan sa akin ang bahay na to. Tumango ang ambuwa. Lalaki. O at yan nga ang gusto kong itanong. Kumunot ang noo ni Anton. Anong itatanong? Ang mga papeles ng bahay. Maikli niyang sagot. Gusto kong makita. Bumigat ang hangin. Anong karapatan mong makita? Tanong ni Anton. Itinuro ng lalaki ang kanyang ama. Ang tatay ko ang dating may-ari. Humalakhak si Anton. Anong may-ari? Naibenta na. Hindi nakipagtalo ang lalaki. Ipakita mo sa akin ang papeles. Nanahimik si Anton ng ilang segundo. Pagkatapos ay pumasok sa bahay at kinuha ang isang manipis na folder. Tingnan mo para malaman mo, sabi ni Anton. Huwag kang aasa. Kinuha niya ito at hindi agad binuksan.
Ang kanyang ama ay nakatayo sa isang tabi. Mahigpit na hawak ang laylayan ng damit. Tay, mahina niyang tanong, saan po kayo pumirma noon? Nag-atubili si Tatay Lando. Sa opisina ng notaryo publiko sa munisipyo. May kasama po ba kayo? Tanong ulit ng lalaki. Si Anton, sagot niya. At isang estranghero, tumango ang lalaki. Binuklat niya ang bawat pahina. Ang kanyang mga mata ay tumigil sa isang bahagi ng matagal. Tay, natatandaan niyo po ba kung magkano ang bentahan? Umiling ang matanda. Sabi niya, sapat na daw pambayad utang. Huminga ng malalim ang lalaki at itinuro ang papel. Ang halagang ito, hindi sapat pambili. Kahit kalahati lang ng lupa, sumigaw si Anton. Ano bang alam mo? Tumingala ang lalaki. Alam ko ang pirma na to. Inilapit niya ang papel sa harap ng ama. Tay, ito po ba ang pirma ninyo? Tinitigan ito ni Tatay Lando ng matagal. Pagkatapos ay umiling. Hindi ako ganito pumirma. Nanigas ang hangin. Lumapit si Anton. Matanda na si tatay, makakalimutin na. Lumingon ang lalaki kay Anton. Bumaba ang boses. Pero malinaw sa alaala ko, nanliit ang mga mata ni Anton. Anong naalala mo? Sinabi ng lalaki ang bawat salita. Naalala ko ang pirma ni tatay. Dahil ako ang nagturo sa kanya kung paano pumirma. Natahimik ang buong bakuran. Ang asawa ni Anton ay lumabas mula sa bahay. Anong ginagawa mo ha? Gusto mong gumawa ng gulo? Hindi niya ito tiningnan. Itiniklop lang ang mga papeles. Hindi, sabi niya. Gusto ko lang malaman kung sino ang nagdesisyon na gawing katulong ang tatay ko. Natakot ang kanyang ama. Hayaan mo na, anak. Kaya ko naman. Lumingon siya sa ama. Kaya niyo po, pero hindi ko po kaya. Pilit nang umiti si Anton. Sino ka ba sa akala mo? Agad sumagot ang lalaki, hindi pa sigaw. Ako ang panganay na anak ni tatay. Sapat na yun. Sapat na yun. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ibinigay ng lalaki ang mga papeles kay Anton. Wala pa akong ginagawa, pero hindi na ako magbubulag-bulagan. Pagkatapos, ay lumingon siya sa ama. Tay, pumasok na po kayo at magpahinga. Ako na po ang bahala rito. Tiningnan siya ni Tatay Lando. Nanginginig ang mga labi. Anak! Huwag mo nang palakihin ang gulo. Ipinatong ng lalaki ang kamay sa balikat ng ama. Buo ang boses. May mga bagay na kapag hindi pinalaki, ituturing ng mga tao na hindi kailanman nangyari. Lumabas siya ng tarangkahan. Iba na ang tingin sa kanyang mga mata. Mula sa sandaling ito, hindi na lang siya isang anak na naaawa sa kanyang ama. Siya na ngayon ang taong maghahanap ng katotohanan. Lumabas siya ng tarangkahan, ngunit hindi lumayo. Lumiko siya sa isang maliit na eskinita sa gilid ng bahay. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Ngunit malinaw ang kanyang isipan. Ang pekeng pirma sa papel na iyon ay hindi basta-basta. Huminto siya sa harap ng isang lumang bahay na may kupas na pintong kahoy at kumatok. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Isang matandang lalaki na halos puti na ang buhok ang tumitig sa kanya. Sino ang hinahanap mo, iho? Magandang araw po, magalang niyang sabi. Hinahanap ko po si Mang Efren. Nanliit ang mga mata ng lalaki. At pagkatapos ay napatango. Ah, ikaw ang anak ni Lando. Hindi ba? Tumango ang lalaki. Sumilip si Mang Efren sa likuran niya bago bumulong. Pumasok ka. Malamig sa loob ng bahay. Nagsalin ng tsaa si Mang Efren at itinulak ito sa kanya. Matagal ka nang hindi umuuwi. Iho, sabi niya. Kawawa si Lando. Hinigpitan ng lalaki ang kanyang kamao. Alam niyo po ba ang tungkol sa pagbenta ng bahay ni tatay? Bumuntong hininga si Mang Efren.
Paano ko hindi malalaman? Tumingala ang lalaki. Pakisabi po sa akin, sumandal si Mang Efren. Dahan-dahan ang boses. Nung araw na yon, malubha ang sakit ng tatay mo. Dinala siya ni Anton sa notaryo. Silang dalawa lang po. Agad na tanong ng lalaki. Umiling si Mang Efren. Hindi, may isa pa. Sino po? Isang ahente ng lupa. Sagot niya. Dalubhasa sa mga murang bentahan. Napapikit ang lalaki ng isang segundo. Pumasok po ba kayo sa opisina ng notaryo? Oo, tumango siya. Nakatayo doon ang tatay mo putlang-putla. Tinanong ko siya, sabi niya. Kailangan na lang daw pirmahan. Nakita niyo po ba siyang nagbasa ng papeles? Mas mabilis na tanong ng lalaki. Umiling si Mang Efren. Hindi. Masyadong maliit ang mga letra. Hindi niya makita. Huminga ng malalim ang lalaki. Ang pirma po, nakita niyo. Nanahimik si Mang Efren ng ilang segundo bago diretsong sumagot. Hindi katulad ng dati niyang pirma. Ang mga salitang iyon ay parang martilyo. Nagtanong ulit siya. May sinabi po ba kayo? Oo, tumango si Mang Efren. Tinanong ko si Anton. Napigil ng lalaki ang kanyang hininga. At, sabi niya, binigyan ako ng pahintulot ni tatay na pumirma para sa kanya. Napatawa ng bahagya ang lalaki. Isang malamig na tawa. Pahintulot na hindi alam ng tatay ko. Tiningnan siya ni Mang Efren. Ngayong alam mo na. Anong gagawin mo? Tumingin ang lalaki sa tasa ng tsaa. Bumaba ang boses. Gusto ko lang pong maging tao ulit ang tatay ko. Bumuntong hininga si Mang Efren. Mabait ka tulad ng tatay mo. Pero hindi maliit na bagay ito. Tumango ang lalaki. Alam ko po, sumandal si Mang Efren. Sa totoo lang, maraming nakakaalam dito sa baryo. Pero walang nangahas magsalita. Bakit po? Tanong niya. Dahil laging ipinagyayabang ni Anton na may pera siya at may mga koneksyon. Sagot niya. Nanahimik ang lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya. Kung kakailanganin ko po, maglalakas loob po ba kayong magsalita? Tinitigan siya ni Mang Efren ng matagal, bago dahan-dahang tumango. Kung para iligtas si Lando, magsasalita ako. Tumayo ang lalaki at yumuko. Salamat po, Mang Efren. Pagbalik niya sa bahay, nakaupo ang kanyang ama sa labas ng kubo. Puno ng pag-aalala ang mga mata. Saan ka galing anak? Tanong niya. Umupo ang lalaki sa tabi ng ama. Nagtanong-tanong lang po tungkol sa nakaraan. Yumuko si Tatay Lando. Natatakot akong palakihin mo pang to. Hinawakan ng lalaki ang kamay ng ama. Tay ilang taon na po kayong nagtiis. Ngayon, ako naman po, nanginginig si Tatay Lando. Anak, huwag kang magdusa dahil sa akin. Ngumiti ng malungkot ang lalaki. Nagdusa po kayo para sa akin noon. Ngayon, pagkakataon ko naman, mula sa loob, narinig ang boses ni Anton. Nasaan na yung matanda? Lumabas ka at pumirma rito. Nagulat si Tatay Lando at tumayo. Ipinatong ng lalaki ang kamay sa balikat ng ama. Buo ang boses. Hindi po kayo pipirma ng kahit ano, tay. Lumabas si Anton, nakasimangot. Anong kalokohan to? Tumingin ng diretso ang lalaki. Nagsisimula pa lang ako. Natigilan si Anton. Mula sa sandaling iyon, ang lahat ng bagay sa bahay na iyon ay hindi na maaaring lutasin sa pamamagitan ng pananahimik. Nakatayo si Anton sa harap ng kanilang ama. Hawak ang isang salansan ng papel. Pirmahan mo na, maikli niyang sabi. Kumpirmasyon lang to para malinaw. Tiningnan ni Tatay Lando ang mga papel. Nanginginig ang kamay. Ano to? Temporary residence permit, sagot ni Anton. Kung nakikitira ka, kailangan may papeles. Napatawa ng bahagya ang lalaki. Nakikitira sa sarili niyang bahay. Mabilis na lumingon si Anton sa kanya. Huwag mo akong galitin. Hindi kita ginagalit, sagot niya. Nagtatanong lang ako para malinaw.
Lumabas ang babae mula sa kusina, mas mataas ang boses. Pirmahan nyo na para matapos na. Ang daming arte, nakakapagod. Yumuko si Tatay Lando at inilahad ang kamay. Ngunit pinigilan ito ng kanyang panganay na anak. Hindi po kayo pipirma, Tay. Natigilan ang lahat. Sumigaw si Anton. Akala mo ba may karapatan ka? Tumingin ng diretso ang lalaki sa mga mata ni Anton. May karapatan akong hindi hayaang maloko ang tatay ko. Humalakhak si Anton. Ngunit pilit ang pangiti. Anong karapatan? Agad sumagot ang lalaki. Bilang anak, tinaasan siya ng kilay ng babae. Anak? Ano ngayon? Ilang taon niyang pinakain ang matandang yan. Nasaan ka? Lumingon ang lalaki. Pinakain sa pamamagitan ng pagpapaluhod sa kanya. Para maghugas ng mangkok? Ang tanong na iyon ay parang isang sampal. Bumigat ang hangin. Ang bata ay tumingin sa kanyang mga magulang at nagsalita. Kung dito si Lolo, wala akong sariling kwarto. Nagmamadaling iwinagayway ni Tatay Lando ang kanyang kamay. Ayos lang. Sanay na ako. Yumuko ang lalaki. Hanggang sa maging kapantay ng ama. Hindi po kayo sanay, Tay. Nagtitiis lang po kayo. Inihain ang hapunan. 4 na tao sa pangunahing mesa. At isang basag na mangkok sa sahig. Inilagay ni Anton ang mangkok ng kanin sa harap ng ama. Malamig ang boses. Kumain ka na ng mabilis para makapagtrabaho ka na. Hinila ng lalaki ang mangkok palapit sa kanya. Sabay po tayong kumain, Tay. Tumayo si Anton. Sinasadya mo ba to? Tumingala ang lalaki. Ginagawa ko lang ang dapat na ginawa noon pa. Itinuro ng babae ang pinto. Labas! Sa labas ng bahay ko! Tumayo ang lalaki. Ngunit hindi umalis. Aalis ako. Dahan-dahan niyang sabi. Kapag tinrato niyo na ang tatay ko bilang isang tao, lumapit si Anton. Halos magdikit ang kanilang mga mukha. Akala mo natatakot ako sa'yo? Lalong lumapit ang lalaki at bumulong. Hindi ako nananakot. Nagpapaalala lang ako. Natigilan si Anton at may bahid ng kaba sa kanyang mga mata. Nanginginig si Tatay Lando. Hayaan niyo na. Kakain na lang ako mamaya. Lumingon ang lalaki sa ama. Tay, ang pagkaing ito, sabay nating kakainin. Hinila niya ang isang upuan at pinaupo ang ama sa pangunahing mesa. Walang nangahas na pumigil. Ang bigat ng hangin ay sapat na para marinig ang paglunok ng bawat isa. Umupo si Anton at walang tigil sa pagkuha ng pagkain na para bang itinatago ang kanyang pagkalito. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita si Anton. Mahina ang boses. Ano ang gusto mo? Gusto kong hindi na pumirma pa ng kahit ano ang tatay. Sagot niya. Tapos? Tanong ni Anton. Tapos, tatanungin ko ulit ang tungkol sa nakaraan. Sabi niya sa harap ng lahat. Hinigpitan ni Anton ang hawak sa kanyang kubyertos. Gusto mong palakihin ang gulo? Tumingin ng diretso ang lalaki. Malaki na ang gulo. Ibinagsak ng babae ang kanyang kubyertos sa mesa. Gusto mo bang sirain ang pamilyang ito? Lumingon ang lalaki. Ang pamilyang ito ay sira na. Mula pa noong itinulak niyo si tatay sa likod ng kusina. Tumayo si Anton at iniwan ang kanyang pagkain. Kung gusto mong manatili, sige. Pero huwag mong asahan na pagbibigyan kita. Tumango ang lalaki. Hindi ako humihingi ng pabor. Ano ang hinihingi mo? Pasigaw na tanong ni Anton. Dahan-dahan niyang sinabi ang bawat salita. Hinihingi ko ang katotohanan. Tumalikod si Anton at pumasok sa bahay. Malakas na isinara ang pinto. Bumuntong hininga si Tatay Lando at tumulo ang mga luha sa kanyang mangkok ng kanin. Anak, pinapahirapan kita. Ipinatong ng lalaki ang kamay sa kamay ng ama. Hindi niyo po ako pinapahirapan, Tay. Pinapaalam niyo lang sa akin kung sino ang nagpahirap sa inyo. Nang gabing iyon, narinig niya si Anton na may kausap sa telepono. Nagmamadali ang boses.
Bukas, pumunta ka sa munisipyo. May nagtatanong na tungkol sa mga papeles. Nakahiga lang siya, dilat ang mga mata sa dilim. Sa unang pagkakataon, nakita niyang natakot ang kanyang kapatid. At alam niyang natumbok niya ang tamang ugat. Nang gabing iyon, hindi umulan, ngunit malamig ang hangin. Kagigising pa lang niya nang marinig ang malakas na pagbukas ng pinto ng kubo. Mabilis siyang bumangon. Si Anton ay nakatayo doon, malamig ang mukha, at sa likod niya ay ang kanyang asawa at anak. Nasaan ang tatay mo? Tanong ni Anton. Nagulat si Tatay Lando at umupo. Nandito ako. Itinuro ni Anton ang labas. Mag-usap tayo. Humarang ang lalaki. Kung may sasabihin ka, dito na. Ngumiti ng mapakla si Anton. Akala mo ba ikaw ang may-ari? Sumabat ang babae. Matalas ang boses. Hindi namin kailangan dito ng nanggugulo. Ang matanda, pwede pa. Pero ikaw, pinutol siya ni Anton. Tama na. Lando, sasabihin ko ng malinaw. Yumuko si Tatay Lando. Sige anak, dahan-dahang sinabi ni Anton ang bawat salita. Pumirma ka sa papeles o umalis ka. Nanigas ang hangin. Nanginginig si Tatay Lando. Saan ako pupunta? Nagkibit balikat si Anton. Kahit saan, lumapit ang lalaki. Bumaba ang boses. Pinapalayas mo ang sarili mong ama. Tumingin ng diretso si Anton. Pinoprotektahan ko ang pamilya ko. Napatawan ng tuyo ang lalaki. Anong pamilya? Hinila ng babae ang braso ni Anton. Huwag ka nang makipagtalo. Paalisin mo na sila. Natarantang kumapit si Tatay Lando sa kanyang panganay. Anak, tama na. Kaya ko naman. Hinigpitan ng lalaki ang hawak sa kamay ng ama. Hindi po kayo aalis kahit saan tay. Itinuro ni Anton ang tarangkahan. Hindi aalis. Tatawag ako ng pulis. Tumango ang lalaki. Sige, tumawag ka. Natigilan si Anton. Akala mo natatakot ako. Sigaw niya. Kalmado siyang sumagot. Hindi ako ang dapat mong katakutan, kundi ang katotohanan. Tumawa ng malakas si Anton. Anong katotohanan? Sino ang maniniwala sa isang rider? Tumingin ng diretso ang lalaki. Walang maniniwala ngayon. Pero darating ang araw. Lumingon si Anton sa ama. Pumili ka. Pipirma ka? O aalis ka? Umiyak si Tatay Lando. Gusto ko lang ng kapayapaan. Lumingon ang lalaki sa ama. At dahan-dahang nagsalita. Tay, kung aalis po kayo ngayon, ang kwentong ito ay habang buhay na malilibing. Nanginginig si Tatay Lando. Pero hindi ko na kaya. Tumango ang lalaki. Kung gayon, sasama po ako sa inyo. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil kay Anton. Saan ka pupunta? Tanong niya. Palayo rito, sagot niya. Ngumiti ng mapakla ang babae. Mabuti paan nga para mawala na kayo sa paningin namin. Inalalayan ng lalaki ang kanyang ama na tumayo at kinuha ang isang lumang bag na tela na naglalaman lang ng ilang kupas na damit. Huling sulyap ni Tatay Lando sa bahay at ang kanyang mga labi ay gumalaw na parang may gustong sabihin. Nang lumabas silang mag-ama sa tarangkahan, sumigaw si Anton. Tandaan nyo, kapag lumabas kayo dyan, wala na kayong babalikan. Huminto ang lalaki, lumingon, at sinabing, ang daan pabalik para sa tatay ko ay wala sa loob ng bahay na yan. Yan, malakas na isinara ang tarangkahan. Ang mag-ama ay nakatayo sa gitna ng daan at ang hangin ay humahampas. Nanginginig si Tatay Lando. Anak, hinila kita pababa. Ipinatong ng lalaki ang kanyang jacket sa balikat ng ama. Tay, hinila niyo po ako pabalik sa tamang lugar. Naglakad sila ng dahan-dahan. Hindi alam kung saan pupunta. Pagkaraan ng ilang sandali, bumulong si Tatay Lando. Anak,
Dalhin mo ako sa lumang kapilya. Sanay na akong matulog doon. Natigilan ang lalaki. Natulog na po kayo doon dati. Tumango si Tatay Lando. Namumula ang mga mata. Ilang beses na hindi na nagsalita ang lalaki. Hinigpitan lang ang pagkakaakbay sa ama. Pagdating nila sa lumang kapilya, malamig ang sahig at amoy amag. Umupo si Tatay Lando at bumuntong hininga. Pwede na rito. Tumingin ang lalaki sa paligid. Dumilim ang kanyang mga mata. Tay, sabi niya, mahina, ngunit buo ang boses. Ngayong gabi, may hihilingin po ako sa inyo. Tumingala si Tatay Lando. Ano yun? Huwag na po kayong magkasama pa makakaawa kaninuman. Sagot niya. Ako na po ang gagawa noon. Umiling si Tatay Lando. Anak, huwag kang gagawa ng padalos-dalos. Tumingin ng diretso ang lalaki. Hindi po ako padalos-dalos. Hindi ko lang po kayang yumuko. Sa labas, maliwanag pa rin ang ilaw sa bahay ni Anton. Dito sa loob, ang mag-ama ay nakaupo sa dilim. At sa mismong gabing pinalaya sila, doon nagpasya ang anak na wala ng atrasan. Madilim at malamig sa lumang kapilya. Ang hangin ay pumapasok sa mga sirang baldosin ng bubong at pinatay nito ang maliit na flashlight na kasisindi lang niya. Si Tatay Lando ay nakaupo sa isang baitang na bato. Yakap ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang payat na likod ay tila nilalamon ng kadiliman. Inilatag ng lalaki ang kanyang jacket sa sahig. Tay, umupo po muna kayo rito. Umiling si Tatay Lando. Ikaw na ang gumamit niyan. Malamig ang gabi. Hindi nagsalita ang lalaki. Ipinatong lang ang jacket sa balikat ng ama at inilapit ito. Pagkaraan ng mahabang sandali, nagsalita si Tatay Lando. Pagod ang boses. Patawarin mo ako anak. Dahil sa akin, napalayas ka. Tumingin ang lalaki sa kadiliman. Walang sino mang may karapatang magpalayas sa inyo, tay. Ngumiti ng malungkot si Tatay Lando. Nasa pangalan niya ang bahay. Lumingon ang lalaki. Naniniwala po ba kayo doon? Nanahimik si Tatay Lando. Huminga ng malalim ang lalaki. Na para bang handa na. Tay, may sasabihin po ako. At makinig po kayo ng mabuti. Tumingin si Tatay Lando sa kanya. Sige, anak, dahan-dahan niyang sinabi ang bawat salita. Hindi po ako mahirap. Natigilan si Tatay Lando. Anong sabi mo? Inulit niya. Hindi po ako mahirap. Hindi po ako isang rider. Kumunot ang noo ni Tatay Lando. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi natin kailangang magyabang dito. Hinawakan ng lalaki ang kamay ng ama. Mahina. Ngunit buo ang boses. Hindi po ako nagyayabang, tay. Sinasabi ko po ito para hindi na kayo matakot. Inalis ni Tatay Lando ang kanyang kamay. Anong ginagawa mo para magkapera? Matagal na po akong may negosyo sa malayo. Sagot niya. Gaano kalayo? Tanong ng ama. Nanahimik siya ng ilang segundo bago sumagot. Sapat na para mabili ulit ang lupang ito ng ilang beses. Nanlaki ang mga mata ni Tatay Lando. Totoo ba yan? Tumango ang lalaki. Paulit-ulit na umiling si Tatay Lando. Imposible. Kung may pera ka, bakit mo ako hinayaang magdusa ng ganito? Ang tanong na iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang paninisi. Yumuko ang lalaki. Dahil duwag po ako. Natakot po ako na kung umuwi ako agad, itatago niyo sa akin ang lahat. Nabasag ang boses ni Tatay Lando. Itinago ko dahil mahal kita anak. Tumingala ang lalaki. Namumula ang mga mata. Alam ko po. Pero kailangan kong malaman kung paano kayo tratuhin. Kung wala akong maipagmamalaki. Nanginginig si Tatay Lando. Kaya pala nitong mga nakaraang araw, tumango ang lalaki. Sinadya ko po. Umiyak si Tatay Lando. At hindi mapigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Sinubukan mo ang ibang tao. Pero hinayaan mong ako ang mapahiya. Lumuhod ang lalaki sa harap ng ama.
Patawarin niyo po ako. Mabilis siyang itinayo ni Tatay Lando. Anak kita, nabasag ang boses ng lalaki. Gusto ko lang pong masiguro na kapag tumayo na ako para sa inyo, wala nang mangangahas na maliitin kayo. Hinigpitan ni Tatay Lando ang hawak sa kanya. Hindi ko kailangan ng bahay. Hindi ko kailangan ng pera. Pero ikaw, kailangan mo. Pinutol siya ng lalaki. Ang kailangan ko po ay ang mabuhay kayo ng may dignidad. Isang mahabang katahimikan. Tanging hangin lang ang naririnig. Sa wakas, napakahinang nagsalita si Tatay Lando. Kung gayon, anong gagawin mo? Tumingin ang lalaki sa malayong bahay na may ilaw pa. Ilalabas ko po ang katotohanan. Sa harap nino, tanong ng ama. Sa harap ng lahat, sagot niya. Sa harap ng mga taong nanahimik, nag-alala si Tatay Lando. Kapag ginawa mo yan, magagalit sa'yo ang kapatid mo. Ngumiti ng malungkot ang lalaki. Matagal na po siyang galit sa akin. Lalong humigpit ang hawak ni Tatay Lando. Ipangako mo sa akin ang isang bagay. Ano po yun, Tay? Huwag kang gagawa ng bagay na pagsisisihan mo. Sabi niya. Ayokong magkasala ka. Tumango ang lalaki. Nangangako po ako. Hindi po ako maninira. Magtatayo lang po ako ulit. Nang gabing iyon magkasandal silang mag-ama sa lumang kapilya. Walang nakatulog. Sa isip ng lalaki, malinaw na ang bawat hakbang. Ngayong nailabas na ang sikreto. Hindi ito para magyabang, kundi para hindi na kailangang yumuko ng mga mahihina. Kinabukasan, sisimulan niya ang unang hakbang. Pagsikat ng araw, puno pa ng hamog ang lumang kapilya. Tumayo ang lalaki at pinagpagan ang alikabok sa kanyang pantalon. Nakaupo pa rin doon ang kanyang ama. Maitim ang ilalim ng mga mata dahil sa hindi pagtulog. Tay, hintayin niyo po ako rito sandali, sabi niya. Aalis lang po ako at babalik din agad. Hinawakan siya ni Tatay Lando. Anak, huwag kang gagawa ng gulo. Tumango ang lalaki. Magtatanong lang po. Dumiretso siya sa isang maliit na tindahan sa bungad ng baryo. Nagulat ang tindera nang makita siya. Uy, saan kayo natulog mag-ama kagabi? Sa kapilya po, maikli niyang sagot. Bumuntong hininga ang babae. Kawawa naman si Lando. Agad na nagtanong ang lalaki. Alam niyo po ba kung sino ang dumating sa bahay nila kahapon? Nanliit ang mga mata ng babae. May isang estranghero. Bihis na bihis, nakasakay sa kotse. Tumango ang lalaki. Dumilim ang mga mata. Alam niyo po ba ang pangalan? Narinig kong tinawag ni Anton na Ginoong Reyes. Sabi niya. Madalas, yun sa bahay nila. Nagpasalamat ang lalaki at umalis. Ilang hakbang pa lang, nagring ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero. Hello? Boses ni Anton ang nasa kabilang linya. Puno ng tensyon. Nasaan ka? Nasa labas, sagot niya. Anong ginagawa mo? Tanong ni Anton. Ngumiti ng bahagya ang lalaki. Nagtatanong-tanong. Tungkol saan? Sigaw ni Anton. Tungkol sa bahay, sabi niya. At sa lupa. Nanahimik si Anton ng ilang segundo bago mabilis na nagsalita. Umuwi ka na. Tayo na lang ang mag-usap. Huminto ang lalaki sa gitna ng daan. Hindi na kailangang itago. Wala na akong itinatago. Bumaba ang boses ni Anton. Magkano ang gusto mo? Ang tanong na iyon ay nagpatigil sa kanya. Magkano para saan? Pera, sagot ni Anton. Kung pera ang gusto mo, sabihin mo na. Napatawa ang lalaki. Isang malamig na tawa. Hindi ko ibinebenta ang tatay ko. Sumigaw si Anton. Kung papalalakihin mo to, walang makikinabang. Dahan-dahang sumagot ang lalaki. Ang tatay ko lang naman, ang hindi nakinabang sa loob ng maraming taon. Pinatay niya ang tawag at dumiretso sa bahay ni Mang Efren. Pagkakita pa lang sa kanya, nagtanong na si Mang Efren.
May problema na ba? Tumango ang lalaki. Naalala niyo po ba yung ahente noon? Kumunot ang noo ni Mang Efren. Oo, Reyes ang apelido. May numero po ba kayo? Tanong niya. Umiling si Mang Efren. Pero alam kong madalas yun sa opisina ng notaryo publiko. Tumango ang lalaki. Sapat na yon. Umalis siya sa bahay ni Mang Efren. Uy ma. Ngunit hindi dumiretso sa kapilya. Lumiko siya papunta sa daan patungong munisipyo. Kalahati pa lang ng daan. Nagring ulit ang telepono. Ang asawa ni Anton naman. Anong binabalak mo? Matalas na tanong nito. Kalmado siyang sumagot. Ginagampanan ang pagiging anak. Huwag mong sirain ang pamilya ko! Sigaw nito. Huminto siya sa gilid ng daan. Ang pamilya niyo ang sumira sa tatay ko noon pa. Natahimik ang kabilang linya. Pagbalik niya sa kapilya, nakatayo na ang kanyang ama. May dumating ba? Tanong niya. Umiling si Tatay Lando. Wala. Pero tumawag si Anton. Anong sabi? Pinapauwi ako. Sagot niya. Mag-usap daw ulit. Tiningnan ng lalaki ang ama. Gusto niyo po bang umuwi? Tumingin si Tatay Lando sa lumang bahay. Namumula ang mga mata. Ayoko. Pero natatakot ako. Hinawakan ng lalaki ang kamay ng ama. Huwag po kayong matakot. Hindi ko na po kayo iiwang mag-isa. Tumango si Tatay Lando. At tumulo ang mga luha. Pagsapit ng hapon, habang ang mag-ama ay nasa kapilya, si Anton naman ay hindi mapakali sa loob ng bahay. Paulit-ulit siyang tumatawag sa telepono. Ginoong Reyes, may nagtatanong na tungkol sa mga papeles. Hindi pulis, pero hindi maganda ang kutob ko. Tumingin siya sa bintana. Nanginginig ang kamay. Kapag nagsimula ng matakot ang gumawa ng mali. Senyalis iyon na malapit nang lumabas ang katotohanan. Maalikabok ang daan patungong munisipyo. Dahan-dahan siyang nagmamaneho. Ngunit malinaw ang kanyang isipan. Hindi dahil sa galit, kundi dahil unti-unti nang nagkakatugma ang lahat. Ang opisina ng notaryo publiko ay nasa gilid ng pangunahing kalsada. Kupas na ang mga letra sa karatula. Pumarada siya at pumasok. Isang babaeng empleyado ang tumingala. Ano po ang ipapanotaryo ninyo? Gusto ko lang pong magtanong tungkol sa isang lumang kaso. Maikli niyang sagot. Tiningnan siya ng babae. Na kanino pong pangalan? Lando, sabi niya. Pagbenta ng lupa. Nag-atubili ang babae. May dala po ba kayong dokumento? Inilabas niya ang ID ng ama at ipinatong sa mesa. Anak po niya ako. Kinuha ito ng babae at pumasok sa loob. Naghintay ang lalaki. Kalmado ang puso ngunit mabigat ang dibdib. Ilang sandali pa. Isang lalaking nasa katanghalian ang edad ang lumabas. Luma ang suot na polo at malalim ang boses. Ako ang notaryo publiko noong araw na iyon, sabi niya. Anong gusto mong malaman? Tumingin ng diretso ang lalaki. Noong araw na iyon, ang tatay ko po ba mismo ang pumirma? Nanahimik ang lalaki ng ilang segundo bago sumagot. Mahina na ang matanda. May pumirma para sa kanya. Sino? Agad na tanong niya. Ang nakasulat na kinatawan. Sagot niya. Ngalan, Anton. Hinigpitan ng lalaki ang kanyang kamao. May special power of attorney po ba? Umiling ang lalaki. Wala. Bumigat ang hangin. Kung gayon, bakit niyo pa rin tinotaryo? Bumuntong hininga ang lalaki. May naggarantya kasi. Sino po? Ang ahente. Sagot niya. Pangalan Reyes. Tumango ang lalaki. Hindi na siya nagulat. Alam niyo po bang hindi magkatugma ang pirma? Tiningnan siya ng lalaki. Alam ko. Kung gayon, bakit niyo pa rin ginawa? Yumuko ang lalaki. Inisip kong magkapatid naman sila. Ang mga salitang iyon ay nagpatawa sa kanya ng bahagya. Isang malungkot na tawa. Magkapatid, inulit niya. Ang pinakamadaling dahilan, tumayo siya. Babalik po ako. Pero hindi na mag-isa. Tumingala ang lalaki. Gusto mong palakihin ang gulo? Gusto ko lang pong gawin ang tama.
sagot niya. Paglabas niya sa opisina, tumayo siya sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mainit na hangin ay humahampas sa kanyang mukha. Nagring ang telepono. Si Anton, sumagot ka. Nasa munisipyo ka ba? Tanong ni Anton. Nagmamadali ang boses. Sinong nakusap mo? Ang taong nakakaalam ng kwento. Nanahimik sandali si Anton bago bumulong. Umuwi ka na. Ako na ang bahala rito. Ngumiti ng bahagya ang lalaki. Ilang taon mo nang inayos to. Ngayon, ako naman. Ano ang gusto mo? Halos magmakaawang tanong ni Anton. Huminto ang lalaki sa gitna ng daan. Gusto kong hindi na matulog sa kapilya ang tatay ko. Sumigaw si Anton. Ginigit mo ba ako? Dahan-dahang sumagot ang lalaki. Hindi. Pinipigilan ko lang na ikaw ang manggiit sa kanya. Pinatay niya ang tawag. Pagbalik niya sa kapilya, nakaupo ang kanyang ama at nakatingin sa daan. Ang tagal mo, anak, sabi nito. Umupo siya sa tabi ng ama. Nahanap ko na po. Ang alin? Nag-aalalang tanong ng ama. Ang dahilan, sagot niya. Kung bakit nawala ang bahay niyo, bumuntong hininga si Tatay Lando. Para saan pa? Wala na rin naman ang bahay. Tiningnan ng lalaki ang ama. Buo ang boses. Maaaring mawala ang bahay, pero ang dignidad, hindi. Tinitigan siya ni Tatay Lando ng matagal. Bago dahan-dahang tumango. Pagsapit ng hapon, tumawag ulit si Anton. Umuwi na kayo, sabi niya. Papapasukin ko na si tatay sa bahay. Hindi na kailangang papapasukin, sagot ng lalaki. Kusa kaming uuwi. Pinatay niya ang tawag at lumingon sa ama. Tay, ngayong gabi. Uuwi po tayo, nagulat si Tatay Lando. Saan? Tumingin ang lalaki sa malayong bahay na kasisindi lang ng ilaw. Uuwi para harapin sila. Kapag nabuksan na ang pinto ng katotohanan, walang sino man ang makapagsasara nito sa pamamagitan ng pananahimik. Dapit hapon na nang bumalik ang mag-ama sa kanilang baryo. Ang ilaw sa harap ng bahay ni Anton ay nakasindi na. Hindi lang isang tao ang nandoon, kundi ilang kapitbahay na nagkukumpulan at nagbubulungan sa labas ng tarangkahan. May isang nakakita sa kanila mula sa malayo at nagulat. Si Lando, bumalik! Natigilan si Tatay Lando. Nanginginig ang kamay na humawak sa anak. Anak, ang daming tao, bulong niya. Bumalik na lang kaya tayo sa kapilya. Hinigpitan ng lalaki ang hawak sa ama. Ayos lang po. Tay, sumama lang po kayo sa akin. Pumasok sila sa bakuran. Si Anton ay nakatayo sa gitna. Puno ng tensyon ang mukha. Sa tabi niya ay ang kanyang asawa. Nakakrus ang mga braso. Anong ginagawa niyo rito? Sigaw ni Anton nang makita sila. Dinala mo pa si tatay dito para gumawa ng eksena? Mira, bago pa man makasagot ang lalaki. Nagsalita na ang isang kapitbahay. Ano bang nangyayari? At ang ingay niyo? Lumingon si Anton at pilit nang umiti. Wala po. Nay, problema lang po ng pamilya. Humakbang pasulong ang lalaki. Meron po. Natahimik ang lahat. May problema po. Malinaw niyang sabi. At hindi po ito maliit na bagay. Kumunot ang noo ni Anton. Anong sasabihin mo? Lumingon ang lalaki sa ama. Tay, payag po ba kayong ako na ang magsalita? Nahihiyang tumingin si Tatay Lando sa mga pamilyar na mukha bago dahan-dahang tumango. Sige, anak. Huminga. Nang malalim ang lalaki. Ang tatay ko po ang dating may-ari ng bahay na ito. Nagkaroon ng bulungan. Nang magkasakit po siya, may nagdala sa kanya sa notaryo para ibenta ang bahay. Pinutol siya ni Anton. Hindi ka pa ba tapos? Tumingin ng diretso ang lalaki. Hindi pa. Lumingon siya sa mga tao. Nung araw na miyon, hindi nabasa ng tatay ko ang papeles. At hindi siya mismo ang pumirma. Nagulat ang lahat. Sumigaw ang asawa ni Anton. Nagsisinungaling ka! Kalmado ang lalaki. Galing po ako sa opisina ng notaryo.
Kinumpirma po ng notaryo mismo. Ang pirma ay hindi sa tatay ko. Namutla si Anton. Kung ganoon, sino ang pumirma? Malakas na tanong ng isang kapitbahay. Lumingon ang lalaki kay Anton. Ikaw na ang magsabi, kapatid. Naggitngit ang mga ngipin ni Anton. Gawa-gawa mo lang yan. Inilabas ng lalaki ang kanyang telepono at pinatugtog ang isang recording. Malinaw na narinig ang boses ng notaryo. Hindi po pumirma ang matanda. Ang pumirma po ay ang kinatawan, pero walang special power of attorney. Nanigas ang lahat. Nautal si Anton. Illegal yung pag-record mo. Pinatay ng lalaki ang recording. Hindi ko kailangang gamitin to para idemanda ka. Kailangan ko lang marinig ng lahat. Nanghina si Tatay Lando. At inalalayan siya ng anak. Tay, bulong niya. Wala po kayong utang kaninuman. Bumuntong hininga ang isang kapitbahay. Kawawa naman si Lando. Biglang sumigaw ang asawa ni Anton. Anong gusto mo? Bawiin ang bahay. Lumingon ang lalaki. Hindi. Nagulat ang lahat. Hindi po ako bumalik para agawin ang bahay. Sabi niya. Bumalik po ako para sunduin ang tatay ko. Nanlisik ang mga mata ni Anton. Nagkukunwari ka pa! Tiningnan niya ng diretso ang kapatid. Kung sino ang nagkukunwari, ikaw ang mas nakakaalam. Lumingon si Anton sa ama. Biglang lumambot ang boses. Tay, pasok na po kayo sa bahay. Kami na lang po ni kuya ang mag-uusap. Umiling si Tatay Lando. Hindi. Makikinig ako. Nainis si Anton. Gusto niyo po bang pagtawanan tayo ng buong baryo? Sumagot ang lalaki para sa ama. Matagal nang pinagtatawanan ang pamilya natin. Ang kaibahan lang, si tatay lang ang nag-iisang nagtiis. Hinigpitan ni Anton ang kanyang kamao. Huwag mo akong pilitin. Tiningnan ng lalaki ang kapatid. Bumaba ang boses. Hindi kita pinipilit. Inilalabas ko lang ang katotohanan. Isang lalaki mula sa mga tao ang nagsalita. Kung totoo yan, mali si Anton. Mabilis na lumingon si Anton. Ano ang alam niyo, tay? Alam kong hindi dapat tratuhin ng ganyan si Lando. Sagot ng lalaki. Hirap nang huminga si Anton, palingalinga. Tama na! Sigaw niya. Magkano ang gusto mo? Sabihin mo, natigilan ang lahat. Dahan-dahang tiningnan ng lalaki ang kapatid. Isa lang ang gusto ko. Ano? Pasigaw na tanong ni Anton. Lumingon ang lalaki sa ama at ipinatong ang kamay sa balikat nito. Gusto kong mabuhay ang tatay ko nang may dignidad sa mga natitira niyang taon. Napatawan ng mapakla si Anton. Panalo ka na, umiling ang lalaki. Hindi, wala pang nananalo. Biglang nagsalita si Tatay Lando. Nanginginig, ngunit malinaw ang boses. Anton, hindi kita sinisisi. Ang mga salitang iyon ay nagpayuko sa marami. Pero hindi na rin ako maaaring manatili pa rito. Patuloy niya. Pagod na ako. Tumingin si Anton sa ama. Namumula ang mga mata. Aalis po talaga kayo, tay? Tumango si Tatay Lando. Inalalayan ng anak ang ama na tumalikod. Sa likuran nila, natahimik ang bakuran. May mga paghaharap na hindi kailangan ng suntukan. Sapat na ang katotohanan para mawalan ng daan ang sinuman. Kalalabas lang nila ng tarangkahan nang may sumigaw mula sa likod. Sandali! Huminto ang lalaki. Ngunit hindi agad lumingon. Si Anton ay tumakbo papalapit. Namamaos ang boses. Anong gagawin mo? Lumingon siya at tiningnan ito ng diretso. Sinabi ko na. Isasama ko si tatay. Saan? Tanong ni Anton. Sa isang lugar kung saan hindi niya kailangang magpaalam para lang makakain. Sagot niya. Pilit nang umiti si Anton. Akala mo kaya mo? Tumingin ang lalaki sa paligid. Sa mga matang nakatutok pa rin sa kanila. Hindi ko kailangang gumawa ng marami. Sabi niya. Kailangan ko lang hindi manahimik. Sa sandaling iyon, isang sasakyan ang huminto sa bungad ng eskinita. Isang malinis at itim na kotse. Bumukas ang pinto
at isang lalaking nakaputing polo ang bumaba. Kasunod ang isang babaeng may hawak na folder. Nagbulungan ang lahat. Sino yan? Namutla si Anton at lumingon sa kapatid. Ikaw ang tumawag sa kanila? Umiling ang lalaki. Hindi. Lumapit ang lalaking nakapolo at tumingin sa kanya. Ginoong Marco? Tumango ang lalaki. Ako nga, nanigas ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Anton. Ano ang pangalan mo? Hindi pinansin ni Marco si Anton. Lumingon lang sa ama. Tay, kasama ko po siya sa trabaho. Natulala si Tatay Lando. Kasama sa trabaho. Paano? Huminga ng malalim si Marco. At sa wakas, ay sinabi ang sikretong matagal na niyang itinatago. Hindi po ako rider. Nagpanggap lang po ako. Isang mahinang, ha? Ang narinig mula sa mga tao. Sapat lang para marinig ng lahat ang kabog ng kanilang mga dibdib. Yumuko ang lalaking nakapolo kay Tatay Lando. Magandang araw po. Ako po ang abogado ni Ginoong Marco. Napasuray si Tatay Lando. Abogado? Inalalayan siya ni Marco. Patawarin niyo po ako, Tay. Hindi ko agad sinabi. Nautal si Anton. Niloko mo ako. Tiningnan ni Marco ang kapatid. Kalmado ang boses. Hindi kita niloko. Gusto ko lang natratuhin mo si tatay sa paraang akala mo ay mahirap ako. Binuksan ng babae ang folder at naglabas ng mga papeles. Nasuri na po namin ang lahat ng dokumento ng bentahan, sabi niya. May mga palatandaan po ng pamimeke ng pirma at paglabag sa proseso. Umatras si Anton. Imposible. Nagpatuloy ang abogado. Malinaw ang boses. Kung papayag po si Tatay Lando, magsasampa po kami ng petisyon para ipawalang bisa ang bentahan. Natahimik ang lahat. Lumingon si Anton sa ama. Nanginginig ang boses. Tay, gagawin niyo po ba talaga niyan? Tinitigan ni Tatay Lando ang bunsong anak ng matagal. Walang galit, walang puot, pagod lang. Hindi ko gustong idemanda ka, anak. Mahina niyang sabi. Gusto ko lang ng kapayapaan. Ipinatong ni Marco ang kamay sa balikat ng ama. Hindi niyo na po kailangang magdemanda, tay. Ako na po ang bahala, sumigaw si Anton. Gusto mo akong ipitin? Tiningnan ni Marco ang kapatid. Bumaba ang boses. Kung kaya mong ipitin si tatay sa lumang kapilya, dapat tanggapin mo rin na darating ang araw na haharapin mo ang katotohanan. Umiyak ang asawa ni Anton. Hindi naman namin alam na mayaman ka pala. Lumingon si Marco at dahan-dahang nagsalita. Alam niyo man o hindi, hindi na mahalaga. Tumingin siya sa ama. Ang mahalaga, nung nakaluhod si tatay habang naghuhugas ng mangkok, walang pumigil sa inyo. Bumuntong hininga ang isang kapitbahay. Kung nalaman lang namin agad, umiling si Marco. Hindi kailangang malaman agad. Kailangan lang gawin ang tama. Nagsalita ang abogado. Magpapadala po kami ng sulat sa loob ng linggong ito. Napaupo si Anton sa hagdan. Bagsak ang mga balikat. Panalo ka na! Mahinang sabi niya. Umiling si Marco. Hindi ako nanalo. Itinigil ko lang ang isang pagkakamali. Lumingon siya sa ama. Tay, tara na po. Huling sulyap ni Tatay Lando sa bahay bago tumango. Nang maglakad silang mag-ama, kusa na lang na humawi ang mga tao. Walang nagsalita. Tanging mga mata at isang kakaibang katahimikan. Minsan, ang hustisya ay hindi dumarating sa pamamagitan ng pagpukpok ng martilyo, kundi sa pagtayo ng isang anak na hindi na pumayag pang yumuko. Hindi na bumalik sa lumang kapilya ang mag-ama ng gabing iyon. Dinala ni Marco ang kanyang ama sa isang maliit na bahay sa dulo ng baryo. Walang karatula. Walang mamahaling sasakyan. Isang malinis na bahay na may mainit na dilaw na ilaw. Nasaan tayo? Tanong ni Tatay Lando. Hindi pa rin makapaniwala. Pinuksan ni Marco ang pinto. Nasa bahay po natin. Natigilan si Tatay Lando. Bahay na matagal ko nang binili, tay. Sagot ni Marco. Pero hindi ko pa natitirhan. Dahan-dahang pumasok si Tatay Lando.
Simple lang ang bahay, ngunit maayos. May maliit na mesa at isang matibay na kamang gawa sa kahoy. Umupo siya sa gilid ng kama. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, umupo siya nang hindi tumitingin sa paligid. Hindi mo na kailangang gawin to, anak. Mahina niyang sabi. Matanda na ako. Umupo si Marco sa tapat niya. Matanda na po kayo, pero tatay ko pa rin kayo. Tumingin sa ibang direksyon si Tatay Lando at tahimik na tumulo ang kanyang mga luha. Sanay na ako, sabi niya. Sanay nang tumayo, sanay nang yumuko. Nanahimik si Marco sandali bago mahinang nagtanong. Tay, naaalala niyo po ba kung kailan kayo huling nakakain ng maayos? Matagal na nag-isip si Tatay Lando bago umiling. Tumayo si Marco at pumasok sa kusina. Ilang sandali pa. Lumabas siya na may dalang dalawang mangkok ng mainit na kanin. Kain na po kayo, Tay, sabi niya. Walang magmamadali sa inyo. Nanginginig na hinawakan ni Tatay Lando ang mga kubyertos. Anak, sabi niya, natatakot ako. Natatakot akong masanay sa ganito, tapos baka mawala na naman. Ipinatong ni Marco ang kamay sa kamay ng ama. Hindi na po mawawala, Tay. Dahil ngayon, hindi ko nahahayaang may pumagitna pa sa ating dalawa. Tumango si Tatay Lando at kumain ng napakabagal na para bang panaginip lang ang lahat. Gabi na sa labas. Sa loob ng maliit na bahay, sa unang pagkakataon, may tunog ng mga kubyertos na hindi kasama ang takot. Kinabukasan, maagang gumising si Tatay Lando. Narinig ni Marco ang tunog ng walis sa bakuran at mabilis na lumabas. Tay, anong ginagawa niyo? Natigilan si Tatay Lando. Nakasanayan lang. Dahan-dahang kinuha ni Marco ang walis. Dito po. Hindi niyo kailangang magtrabaho para lang manatili. Tiningnan siya ni Tatay Lando. Nag-aatubili. Kung gayon, anong gagawin ko? Ngumiti si Marco. Mabuhay po kayo, Tay. Ang sagot na iyon ay nagpatulala kay Tatay Lando. Samantala, sa lumang bahay, hindi makatulog si Anton. Magdamag siyang nakatitig sa pader. Blangko ang isipan. Pagsikat ng araw, dumadaan ang mga kapitbahay. Ngunit walang bumabati. May isang bumulong. Narinig ko. May problema daw sa papeles ng bahay. Yumuko si Anton. Sumigaw ang kanyang asawa. Ano bang ginawa mo? At umabot tayo sa ganito. Hindi sumagot si Anton. Nagring ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa bangko. Ginoong Anton, sabi ng nasa kabilang linya. Kailangan po nating pag-usapan ulit ang inyong loan. Hinigpitan ni Anton ang hawak sa telepono. Nang hapong iyon, nakatayo si Anton sa labas ng bagong bahay ng kanyang kapatid. Binuksan ni Marco ang pinto. Nagkaharap ang magkapatid. Walang nagsalita agad. Sa wakas, nagsalita si Anton. Panalo ka na, umiling si Marco. Hindi ako nanalo. Kung gayon, bakit mo pa kinuha ulit ang bahay? Mapaklang tanong ni Anton. Tumingin ng diretso si Marco. Hindi ko kinuha ang bahay. Kinuha ko si tatay. Pilit nang umiti si Anton. Wala na si tatay doon. Walang tao sa bahay. Dahan-dahang sumagot si Marco. Walang tao sa bahay. Pero may pagkakataon ka pang maging tao. Yumuko si Anton. Anong gusto mong gawin ko? Nag-isip si Marco sandali. Wala. Tumingala si Anton. Hindi mo ako idedemanda. Umiling si Marco. Kung gusto ni tatay ng kapayapaan, ibibigay ko yon sa kanya. Nabasag ang boses ni Anton. Hindi ka natatakot na uulitin ko? Naniniwala akong naintindihan mo na ang pakiramdam na tingnan ng buong baryo ng may ibang mata. Sagot ni Marco. Matagal na nakatayo si Anton bago yumuko ng husto. Pakisabi kay tatay. Patawarin niya ako. Hindi agad sumagot si Marco. Si tatay ang magpapasya niyan. Nang gabi, ikinuwento niya ito sa kanyang ama. Matagal na nanahimik si Tatay Lando.
Humingi ng tawad si Anton, tanong niya. Tumango si Marco. Bumuntong hininga si Tatay Lando. Nagkamali siya, pero anak ko pa rin siya. Hindi tumutol si Marco. Gusto niyo po ba siyang makita? Umiling si Tatay Lando. Hindi pa na ngayon. Hayaan mo munang masanay akong umupo ng tuwid. Ang mga salitang iyon ay nagpatalikod kay Marco at naramdaman niyang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Nang gabing yon, nakaupo si Tatay Lando sa beranda, umiinom ng tsaa. Anak, sabi niya, galit ka ba sa akin? Bakit po ako magagalit? Tanong ni Marco. Dahil mahina ako, sagot niya. Dahil hindi ko na ipagtanggol ang bahay natin. Umupo si Marco sa tabi ng ama. Hindi po kayo mahina, tay. Sobra niyo lang kaming mahal. Nanahimik si Tatay Lando. Ganun din po ako. Patuloy ni Marco. Mahal ko po kayo. Kaya ko ginawa ito. Lumingon ang ama sa kanya. Ang pagpapanggap mong mahirap. Sulit ba? Nag-isip si Marco sandali bago sumagot. Sulit po. Bakit? Tanong ng ama. Dahil kung hindi, sabi ni Marco. Hindi ko malalaman kung anong klasing buhay ang tiniis nyo. Tumango si Tatay Lando. Kung gayon, huwag ka nang manisipan ng iba, sabi niya. Sapat na ang nakita mo. Tumango rin si Marco. Pagsapit ng gabi, maagang pinatay ang ilaw sa maliit na bahay. Bago pumasok sa kwarto, lumingon si Tatay Lando sa anak. Anak? Po? Bukas, huwag mo akong gisingin ng maaga. Ngumiti si Marco. Sige po. Gusto niyo pong matulog ng mahimbing? Oo, sabi ng ama. Dahil sa unang pagkakataon, pakiramdam ko may karapatan akong matulog. Nanatiling nakatayo si Marco. May mga taong sa buong buhay nila ay iisang maliit na bagay lang ang kailangan. Isang upuan na hindi sila paaalisin. Isang pagkain na hindi kailangang hingin. At isang anak na kayang tumayo ng tuwid para tawagin silang tatay. Dito nagtatapos ang kwento. Walang palakpakan, walang nanalo o natalo. Tanging isang ama na sa wakas ay nakaupo na. May mga sakit na hindi maingay, tahimik lang na nananahan sa malamig na kanin, sa paulit-ulit na pagyuko ng ating mga magulang. Kung mayroon ka pa ring taong matatawag na tatay o nanay, huwag mo nang hintayin kailanganin pang magpanggap na mahirap o may mawala para matutunang magpahalaga. Ang yaman o hirap ay hindi nagtatakda ng halaga ng isang tao. Ang paraan ng pagtrato natin sa ating mga magulang ang tunay na sukatan. Salamat sa pakikinig hanggang sa dulo. Kung ang kwentong ito ay umantig sa iyo, itago mo ito sa iyong puso. At kung may pagkakataon pa, umuwi ka ng mas maaga. Kamusta po kayong lahat? At syempre, gusto ko ring malaman, mula sa ang panig ng mundo po kayo nanonood ngayon. Mag-comment po kayo sa ibaba. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento natin ngayong araw? Nakarelate po ba kayo? Ibahagi nyo naman ang inyong mga saloobin. Saan man po kayo naroroon, lagi po naming dalangin ang inyong kaligtasan at kapayapaan. Nawa ay palagi kayong nasa mabuting kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At kung kayo po ay may sariling kwento na nais ibahagi, isang kwentong kapupulutan ng aral o inspirasyon, huwag po kayong mag-atubiling i-comment yan para mabasa nating lahat. Dahil naniniwala kami na ang bawat isa ay may magandang kwentong maibabahagi sa mundo.